Okay, so ayan, balik tayo dapat ikakabit ko na ito eh. So may humabol na question doon nung nauna nating vlog no, patungkol sa issue ng battery. So since nabanggit natin yung voltage regulator rectifier, so igawa na rin din natin ito ng discussion. Doon sa nauna nating video, no, patungkol sa battery, mayroong nagtanong, sabi niya, "Pre, paring Jun, bakit ba hindi nagcha-charge yung battery ko? Bakit daw laging lobat kahit bago?" No, bago siya, tapos pina-charge niya sa battery shop, umokay naman, tapos ibalik niya sa motor, discharge na naman. So ayun, gawa na natin to kasi kung magko-comment lang din ako doon, ahaba yung usapan, so magiging kwento, gawa na lang din natin ng usapin dito sa video na to. Okay, maliban doon, meron pa isa nagtanong. Pangalawa, sabi niya, "Pre, yung battery naman ng akin lumobo." Yung battery daw ng kanya lumobo. Bakit daw ganun ang nangyari? Okay, so sa battery, may dalawang klaseng nangyayari, Yung isa, doon sa comment, pareho itong mga comment nila ito eh. So, sasagutin natin. Sana may mapulot kayo dito, So, yung isa, ang tanong niya, bakit daw hindi nagkakarga? Kaya sira yung battery niya. Sabi niya gano'n. Yung isa naman, bakit daw lumobo? At bakit, yun nga, ba't nasira yung battery niya? Tapos, ayun, nung makita niya, lumobo na. So, sa pangalawa, sabi ko nga sa kanya, "Kako, baka nabuntis nung motor mo yung battery, kaya lumobo." Ayun, so, ganito yun, pre. Yung isa, hindi nag-charge, kaya laging lobat yung battery. Kaya laging lobat, hindi nag-charge. Yung isa naman is lumobo yung battery. So, ang lumalabas doon, siya naman ay na-overcharge, no? So, yung isa hindi nagcha-charge, at yung isang senaryo, lumobo yung battery, overcharge naman siya. Okay, bakit nangyari yung ganon? So, sa dalawang senaryo na nangyari, yan ay sintomas lamang kapag nasira na yung ating voltage regulator rectifier. So sa ngayon, hindi ko may papakita sa inyo yung pinaka-example, pero nandun sa thumbnail natin yung itsura ng voltage regulator. Kasi yung voltage regulator po nito, nandyan sa ilalim sa loob ng tangke na, sa loob. Nandito sa ilalim, sa may chassis niya. Okay, so si voltage regulator rectifier, gaya ng nakita nyo sa thumbnail natin, no, siya yung ating pangunahing topic ngayon dito. Ang trabaho talaga niya is i-regulate yung voltahe, yung kuryente, no, papunta sa battery, no? Kaya i-charge niya ito. I-charge niya ito, i-regulate niya, from alternating current, kasi yung kuryente talaga nito ng isang makina nanggagaling doon sa stator, doon sa kabila, no? From stator, pupunta yan sa voltage regulator rectifier, tapos alternating current pa po yun. I-convert naman niya into DC, to direct current, yung supply, para papunta sa battery. And then si battery, siya naman na ngayon na magsusupply sa lahat ng wirings ng ating motor. Ganun po yung trabaho ni voltage regulator rectifier. Ngayon, kapag nasira siya, yun yung mga posibleng mangyari. Gaya ng nasa komento, hindi na nagcha-charge yung battery, kaya wala nang supply, nalulobat siya agad. Tapos yung isa naman is lumobo yung battery, na overcharge naman siya. Yun yung mga dahilan, mga sintomas kapag si voltage regulator ay nasira na. So, kung paano siya malalaman, kung maganda pa ba yung condition ng ating voltage regulator rectifier,
is mas maganda kung meron kayong voltmeter, syempre. Sa voltmeter, ayan yung ang battery natin talaga is 12 volts yung karga po niyan. Makikita natin sa voltmeter, ang standby load nito is 12.3 to 12.5. Kapag mas mahina naman na, minsan ano na lang siya, minsan 11 volts. Yun po siya. (11.6) yung charge ng ating battery. Ayan. Yung karga ng ating battery. Ngayon, kapag gumana yung ating makina, susuplayan din siya ni voltage regulator rectifier yung battery para magkarga, at ito naman habang nagsusupply siya, no? So, i-charge niya ito. So, yung standby load niya na yan, madadagdagan yan sa pamamagitan ni voltage regulator rectifier, na siya na rin tinatawag na charging system. Okay. So, from 11.8 kanina, ayan, nag 12.9 siya, nag 13 volts, 13.1 hanggang 13.2. Diyan natin malalaman na si voltage regulator rectifier or your charging system is gumagana pa. Okay, kasi ito naman, halimbawa, yung battery mo is 11 lang, tapos pag pinaandar mo siya, standby pa rin siya na 11, ibig sabihin, hindi gumagana yung charging mo. Kasi kung ano yung load ng battery mo, ganun pa rin siya na makikita mo dito. Ang masama, mas bumaba pa doon. So doon malalaman mo na hindi gumagana yung charging system. Ngayon, kapag gumagana naman siya, tumataas yung voltahe kasi kumakarga yung charging system mo. Gumagana yung rectifier natin, yung charging system, kaya nadadagdagan yung load. Ngayon, yung isang komento kanina, no, yung bakit lumobo yung battery niya, ang nangyari kasi dun, overcharge. So dito, kung meron din kayo nito, ang maximum po nito, sa pagkakaalam ko lang, at least kahit 13.5 to 14 volts. Yung iba 14 volts meron pa, okay pa rin siya eh. Yung mga naka-fast charge na tinatawag, naka-fast charge yung gamit nila na regulator rectifier. 14 volts maximum, sa pagkakalam ko okay pa po yun. Pero pag yan umabot na ng 15 volts, overcharge na po siya. Mag-overcharge siya. So, kaya nangyari yung lumobo yung battery gawa ng overcharging. Kung may voltmeter ka, malalaman at makikita mo siya ron na nag-overcharge siya kapag yung volt reading niya is umabot na ng mga 14.5 hanggang 15 volts, overcharge na po yon. Kasi yung iba sa normally from 12 volts karga ng battery, makakargaan siya ng mga 13.3, 13.5 hanggang 14 pa nga yung iba eh. Mga naka fast charge o maganda talaga yung gamit nila na charging system, umabot pa ng 14 volts. Pero pag tumaas pa yan doon, overcharge na po siya. Kaya nangyayari, lumulobo yung battery. Okay, ano pa, maliban sa lumobo yung battery, may mga sintomas na nangyayari sa iba. Tanong na rin nila ito eh. Kapag ka naman, yung ilan naman sabi niya, pre, yung sa akin na nangyari, so start niya yung makina. Okay naman sa una, wala siya nito eh, di niya alam, di niya nababasa yung reading. Ngayon, kapag ka nag-revolution siya ng malakas, ang nangyari sa kanya, nananakbo siya, matulin yung takbo, tumatakbo na ng mga 70, 80, 90, 100, matulin na yung takbo. Sa sobrang birit niya, nagputukan yung mga bumbilya. Sabi niya, pre, yung akin, matulin yung takbo, tapos biglang napundi yung ilaw sa panel,
napundi yung ilaw sa headlight, napupundi kapag binibirit niya ng todo. Ayun, isa pa yun. Pag binibirit niya ng todo, pupundihan yung bumbilya. So, ano nangyari? Sa taillight, ganun din. Taillight, panel light, napundi. Anong nangyari? Ganun din. So, maaari natin pagbintangan si voltage regulator, rectifier pa din. Kasi yung kuryente na binabato niya is sobra-sobra na kasi hindi niya na mai-regulate ng maayos kasi gawa nga ng sira na siya. So, nag-overcharge ito. Sobra-sobra na rin yung naisusupply niya. Kaya ito, lumulobo, yung mga bumbilya na dadamay, nagpuputukan. Ayun. Yun nangyari din sa akin. Kumbaga, naikwento ko na lang din sa inyo. Pero based on, based on my own experience, sa akin po nangyari yun. So, ayun, yun lang. Yun yung mga sintomas kapag yung ating charging system or si voltage regulator rectifier sira na, yun yung mga posibleng maaring sirain niya sa inyo. Yung battery, akala nyo sira, kahit bago, pag sinalpak nyo, lobat na naman, hindi nagkakarga, ayun, maaring si voltage regulator rectifier. Yun yung una, hindi nagkakarga, laging lobat, yung battery, yan. Isa na yun. Yung pangalawa, lumobo yung battery, yun na rin yung sanhi ng pagkasira niya. Tapos, pag binibirit ng todo, yung fuse, sumasabog yung fuse, busted yung fuse, pati yung mga ilaw sa panel, busted, maging sa headlight, taillight, nagsisiputukan yun sila, busted na rin na nangyayari. Kasi binibirit niya ng todo, tapos biglang mamamalayan mo, blackout na yung ilaw dyan, pati dito, blackout na rin siya, pag binibirit niya, nangyari, yun, isa pa yun, dalawas pala. Overcharge at saka yung hindi na siya nagcha-charge. Yun yung niya. Yun yung scenario, sintomas kapag yung ating voltage regulator rectifier is sira na. Okay, so sa Honda TMX Supremo, nandyan po yan dyan sa ilalim niyan. Try natin kung makikita. Try natin kung makikita. Nasa ilalim yun eh. Ayun Yan, nakikita nyo yan. Yan yun siya. Gaya nung nasa thumbnail natin, ayan, ganyan yun siya. Yan yung ating voltage regulator rectifier or yung charging system na rin. Siya yung responsible sa charging ng battery. Okay, so ayun lang. Sana may mapulot kayo kahit isang tornilyo lang. So, ayun. Siguro tapos na yung usapin dito, maibabalik ko na ito Thank you. God bless. Hanggang sa muli. Paalam. Thank you, pre. Salamat. Ano? Oh. Bye-bye.